Nagpadala ng China ng isang modernong patrol ship sa pinag-aagawang Spratly Island. Kasunod po yan ang kanilang pagprotesta sa Philippine Archipelagic Baselines Law at kaunay po ng balita niyan, makakausap po natin si National Security Advisor Norberto Gonzales. Magandang tanghali po, Secretary Gonzales. CPR Tanghal po ito. Good afternoon. Secretary, ano po ba yung ibig sabihin ng pagpapadala ng China ng kanilang bangko sa Spratly? Alam mo, kakukuha ko lang ng news, no? Na yung, aywan ko yung ambassador, spokesperson ng Chinese Embassy dito sa Manila, sinasabi na ang pinadala lang nila ay isang ordinaryong patrol ship para escortan yung kanilang mga fisher folks. At hindi ito nangangahulugan na meron silang protesta na ganong forma laban sa ating baseline, no? Pero meron po ba kayong impormasyon kung anong klaseng barko ito? I mean, aside from the fact na kung regular patrol ship lang ho ba ito, does this mean na armado siya at banta pa rin sa seguridad sa South China Sea? Well, hindi natin basta-basta pwedeng sabihin na banta sa seguridad, no? Kaya lang, tinitingnan natin mabuti, lalo na yung unang balita kanina nga na sinasabi na yan ay bahagi ng protesta ng China tungkol doon sa ating bagong batas na sa baselines, no? Siyempre, ang nasasabi naman na sa gobyerno natin ay may mga pamamaraan ng mundo ngayon sa pagsisettle ng mga ganyang pagtatalo kung sino talagang may-ari ng certain territories, no? Meron tayong mga pinirmahang mga agreements dyan, understanding between China and us and also with ASEAN. So, yun ang tutunguhan ng ating pakikipag-usap sa China. Pero Secretary, ano ho ang susunod na gagawin ng gobyerno tungkol dito kung ito nga po ay protesta ng China sa ating baseline law? Well, ang lalabas dyan, alam mo, may proper forum lahat yan eh. Alam mo, sa daigdig ngayon, this is an era of dialogue, understanding, friendship. Hindi na uso ang gera ngayon. No? Kaya kung meron mga lumalabas na ganyang mga aksyon, ang nangyayari dyan, after a while, dahil sa pag-uusap, nawawala na rin yung ganyang mga tensyon. Pero Secretary, does this mean na confident po kayo na pwede itong maayos sa simpleng usapan? Dahil nga po, nagpakita na nga po sila ng mga senyales na nagpo-protesta po sila. Well, alam mo kasi, yung ginawa nating batas, sa tingin natin, nasa tama tayo, no? At kailangan natin gawin yun. Kung hindi, baka ma-technical tayo kasi may deadline ng United Nations sa pagde-define ng ating baseline. Kaya kailangan natin ng batas para ipadala sa UN yung ating mga claims, no? Ngayon, ang China naman, pag hindi naman sila nagreklamo, ibig sabihin, approve ka agad yung ating baseline. Kaya yung ginagawa nila ay naayon naman sa kanilang interes. Yung ginagawa natin ayon sa ating interes. Ang daigdig, may mekanismo ng pag-uusap tungkol dyan, no? Pero hindi ito, I don't think hahantong ito sa gulo. Pero Secretary, ang gobyerno po natin wala namang ginagawang anumang aksyon on the military front. Ay, hindi kailangan ng military dito eh. Hindi na ganyan ang ugali sa daigdig, no? Hindi tayo basta-basta pumapato sa init ng ulo. Ang dinadaan natin sa maayos na usapan at pinakikita natin na tayo ay tama. At yan ay may mga mekanismo dyan sa level ng ating relasyon sa China at sa ating pakikipagkaibigan at pakikitungo naman sa ASEAN, meron din tayong mga ganyang agreements, no? Tapos sa United Nations pa, papasok din tayo doon. Hihintayin natin ang protesto ng China doon sa UN at ang ating namang mga panel sa gobyerno nakahanda na. Alright, Secretary, panghuling tanong na lang po kasi marami pa rin po sa mga kababayan natin ang iniisip nila kapag may nakita sila o may nababalitaan sila na pagpapakita ng barko o ng anumang puwersa ng China ay kinakabahan sila na baka nga mauwi ito sa gulo. Although sinabi nyo nga po na pwede pa siyang maayos sa usapan. Pero ano ho ba ang mensahe po ninyo sa mga kababayan natin tungkol dito? Well, ang dapat siguro malaman ng kababayan natin na ang daigdig ngayon, hindi na gera ang ginagamit sa pagset ng mga problema. May mga maayos na pag-uusap, may mga mekanismo yan. At ang gobyerno natin ay laging handa sa mga ganyang pamamaraan, no? At matagal lang pinaghandaan ng ating foreign affairs itong paggawa natin ng baseline law. Kaya magkakaroon ng mga maraming pag-uusap. So, hindi ako nangangamba na magkakaroon ng gulo dyan sa area na yan. Alright, maraming salamat po, National Security Advisor Norberto Gonzales. Magandang tanghali po. Sige, salamat.